Isa sa pinakamalalang problema na pwedeng kaharapin ng mga technicians or ng mga consumers, ng mga clients natin, no? Pagdating sa mga printers, especially sa mga Epson printers, ay ang tinatawag dating print head problem. Yes, mga kaibigan. Pag sinabi kasi natin print head problem, parang 50-50 na rin to. Actually, pwede pang i-repair to, pwede pang linisan ng cleaning solution or whatsoever. Pero, bibihira lang din yung nagagawa natin ng paraan na gano'n. So, ang ginagawa na natin doon is replacement, kung kaya pa, ng budget natin. Kasi nga, sinasabi na rin nila na once na ito na yung mismong problema, uneconomical to repair or impractical na siyang i-repair. So, mas maganda na lang na kaysa bumili ka na lang ng bago, or whatsoever. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang mga steps kung paano natin ma-justify na print head problem na nga, mga kaibigan, ang main issue ng inyong printer. So, let's start. Magsimula tayo sa number 1 step, mga kaibigan. Siyempre, yung basic na ginagawa natin, which is this one, cleaning, no? Nag-clean lang tayo, head cleaning yung parang ginagawa natin. It can be pushing that button or pwede rin naman sa computer mismo mag-head clean tayo. And after that, kung wala pa rin, kung pangit pa rin yung output niya, kung pangit pa rin yung labas ng kulay, proceed na tayo sa susunod na step, which is, ito, magpa-power cleaning tayo, mga kaibigan. No, power cleaning yung ginagawa natin, yung parang mas mabigat lang kesa kumpara sa head cleaning, mas malakas lang yung hatak, titignan natin kung makakargahan ba niya itong mismong print head natin, mga kaibigan. Pero kung wala pa rin, proceed na tayo sa pangatlo na cure, in which ito yung gagawin natin, bubuksan natin yung ating Epson printer, tapos papahigupan natin, tignan natin kung na-empty ba yung kanyang internal ink box, no? Internal ink storage. Kung na-empty yun, pahigupan ninyo, make sure na mapuno yan, mga kaibigan, katulad ng ginagawa natin dyan sa video. Pero kung yan, punuin, then after that, ibalik natin. Okay? Then kasabay din yung pagpapahigop natin, no, sa ating internal ink storage is yung pag-head clean ulit. Ngayon, kung wala pa rin lumabas doon na ink, mga kaibigan, kung pangit pa rin yung output niya, eto na, 70% nasa print head na yung sira, mga kaibigan. Nasa print head na ang problema. Okay. Pag natapos nyo na yung pangatlong step at wala pa rin, mga kaibigan, wala pa rin pagbabago, malamang sa malamang ang susunod na natin gawin is linisan ang ating print head gamit ang cleaning solution. Ngayon, again, sinasabi ko, bibihira lang din to, kaya ang ginagawa na ng iba na may mga budget is bumibili na sila ng bagong print head. Yung iba naman, bumibili na ng bagong printer. So, gagamitan na to ng cleaning solution. Ngayon, kung wala pa rin, that means kailangan nang bumili ng bago. Ganun lang kasimple yan, mga kaibigan. So, yun lang, yung tip natin para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe.